Sa pumili ng lightning card, dito nyo reading. Tignan natin kung ano nagba-block ng iyong blessings or ng iyong wealth. I'm sensing through colors. I feel na na-stress ka dahil sa pera. Marami ka rin sigurong gastusin dahil meron ka rin sigurong anak. I-clarify natin yung cards. Sabi ng mga anghel, maging matulungin ka daw sa iyong kapwa. Na-sense ko masipag ka mag-work. Pero wala kang panahon para sa iyong kapwa. So, yun nga. So far naman, okay naman with regards sa money. Successful ka. Tsaka hindi lang yun na-promote ka or nakikilala ka ng mga tao. Next that we have is this one, okay? So, ito yung kulang, guys, okay? So, I think na wag ka lang tumingin sa iyong achievement. I feel like God wants you to care, maybe for your kid or for people around you. At ganun din sa mahihirap. Since you're an achiever, I think that you have that calling na magbigay para sa mga mahihirap. So, remember to do that. Kasi I feel like, yeah, you do have a good heart. As you can see, very caring heart. Humusayangin to. Okay, so yung gusto ng Panginoon na yes, you're an achiever but that you have to give. Kasi kung di ka magbibigay, baka kasi, mag-stop yung pag-earn mo. Dapat pakita mo sa Diyos kung bakit kanya dapat bigyan ng money. Okay? I feel it para sa pamilya mo, pero I feel na meron kang parang sobra-sobra din. Okay, so remember to give for charity and also to give for God na rin. So, suggestion ko lang sa tuwing nagkakaroon ka ng money, maglaan ka ng pera para sa Panginoon at ganun din sa mahihirap. So far okay naman, go-getter ka naman. Yun nga lang, masyado kang focus sa work at saka hindi mo na nakikita yung mga tao sa paligid mo. So, gusto sana ng Panginoon, magkaroon ka ng caring at least magkaroon ka ng pakialam sa kapwa mo. So, we have this one here. So, I feel like sa blockage kasi nakita ko dito na parang may tao na hinggit sa'yo kasi mayaman ka or dahil asensado ka. Isa rin siguro yun sa blockage kasi nilalagay niya ng negativity yung iyong buhay sa kanyang energy na naiinggit siya sa'yo. So, yun nga, busy ka masyado sa work mo to the point na, yun nga, wala ka ng time for your loved ones. At saka baka dumating yung point na yung lover mo or yung loved ones mo maging authentic sa'yo, magsabi sa'yo ng totoo, na wala ka ng oras para sa kanila. I'm sensing na God definitely gave you blessings also for your family. Okay? Para magbigay ka sa kanila.
At para din tumulong ka sana sa iyong kapwa, pero yun nga, yung blockage dito is hindi ka actually, tumitingin na sa kanila dahil masyado ka nang na-stress sa iyong work. Nakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo. Sorry guys, inuulit na lang talaga ng mga cards yung message for you. So definitely yung blockage is yung work mo. Naging focus ka na doon. Tapos with child here, so kung may anak man kayo guys, actually kailangan mo rin mag-focus sa yung anak. Kasi I really sense na may malungkot na energy. Siguro kasi yun nga, okay, yung status mo sa career, pero yun nga lang minamalas. So, I feel na yung kamalasan na yan is with regards kung may anak ka, nagkakaroon ng issue yung anak mo, yung lover mo, kasi I feel ang ginagawa ng Panginoon is, parang sinasabi niya sa'yo, bigyan mo naman ng halaga yung mga tao sa paligid mo. Hindi lang pulos sa sarili mo. Okay? At saka, by them being sick, nagkakaroon ka rin ng time sa kanila kasi na nag-aalala ka. So, sana hindi lang tuwing may sakit sila, saka lang ganyan. Sana, kahit sa daily basis, na talagang tinitignan mo yung anak mo, yung mga tao sa iyong paligid, okay? Ganon din sa nangangailangan. Ito yung malungkot, okay? Kasi I feel na hindi lang sa money maging issue mo kapag hindi ka tumitingin na sa yung lover. Kasi may tendency na si lover mahikayat ang evil entity, okay, na mag-sway ways. As you can see, kasi napapansin niya, inisip mo na lang yung pera, wala nang love sa inyo, so sana huwag ka na mag-focus sa iyong ginagawang trabaho, kundi sana mag-focus ka sa lover mo. Kasi so far si lover mo, hindi naman pera yung habol niya sa inyo. Habol niya sana yung love, at saka oras, panahon para sa kanya. Pero dahil nga sa masyado ka ng busy sa work, nakakalimutan mo na siya. So may potential na iwasan ka na niya. So with the Lightning card, it says here, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. So, huwag mo na intayin to na mangyari na bilang may change na mangyari sa iyong buhay. At saka isipin mo rin kung si lover mo, nagtsatsaga sa'yo na wala ka ng time sa kanya, darating din naman ang point na yung mga tao nawawalan ng pasensya. So, wag mo nang paabutin sa ganun. So, sana bigyan mo ng panahon yung mga mahal mo sa buhay. At ganun din, makatulong ka rin sana sa iyong kapwa. Kasi may caring ka naman na attitude. Pero yun nga lang, di yung masyadong nalalabas. Kasi yun nga, naging busy ka na sa work. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have this one. We also have the oops in reverse. Ito yung malungkot. Okay, paano siya naging angel message for you? Kasi, to be honest with you, kung ganito si lover na wala ka ng oras para sa kanya, may potential na baka makuha siya ng ibang tao. At hindi mo in-expect na mangyari yun. So, we have the no in either way. So, yun nga may tendency na mag-no na siya sa inyo. Kasi naubusan na ng pasensya dahil naging weak na yung relasyon nyo. So, we have this one, karma in reverse. We also have the 7 in reverse. We also have this one here. So, yun nga, baka may mga agaw. At saka baka may mag-brainwash sa yung tao. Baka may mag-brainwash sa yung tao na umalis sa yung connection. Di mo pa tayo na-expect na mangyari, okay? Tsaka, guys, okay, sa 7 natin nakabaliktad. Actually, yung 7, symbolism din yun ng Panginoon. So, nasobrahan kayo sa work, nakalimutan nyo yung Panginoon. Si Panginoon, tandaan mo, yung nagbibigay sa atin ng blessing. Okay? At yung isa sa blessing blockage mo is nawalan ka na ng time sa Kanya.
So, ibig sabihin nun, hindi rin siguro kayo nagbibigay para sa Panginoon. So, sana, magbigay kayo sa Panginoon. Wag lang yung pulos trabaho, nakalimutan mo na yung sanang araw para sa Panginoon. So, sana, magbigay ka rin ng oras para sa Kanya. At hindi lang yun, remember na may income ka, diba? So, magbigay ka rin para sa Kanya. Huwag mo siyang kakalimutan, guys, okay? So, payo ko sa inyo, try nyo yung envelope na budgeting. Maglaan kayo ng pera for God. Maglaan din kayo ng pera para sa charity. Para di yung makalimutan magbigay sa may hirap at, magbigay rin para sa Panginoon na nagbibigay sa iyo ng ganitong blessing. Binibigyan ka ni God ng blessing dahil nakita niya may pamilya ka. Okay? May naalagaan kang anak. Okay? Or asawa, kung ano man. At yun nga, dapat acknowledge mo siya na siya yung nagbigay sa iyo niyan. Huwag mong isipin na ikaw lang yung nag-work, ikaw lang galing kay yung work mo galing kay God yan, blessing yan. Lahat na meron tayo, guys, galing yan sa Panginoon. So, sana wag mo siyang kakalimutan. Okay? Yung ibibigay natin sa Diyos, acknowledgement yan para sa Kanya. So, maglaan ka ng take per percentage for God, for charity, your savings, and also for your expenses. Okay? So, iniwititan pa natin kung ano pa yung blockages with regards to your money. Another dimension. So, yun nga, ito yung malungkot, guys. Okay, pag work kayo ng work, baka bumigay din yung iyong katawan. So, mo rin papabayaan yung sarili mo. Yun yung dapat mong gawin. Tapos, wala ka na rin time para sa friends mo. So, kaya baka mangyari nito, kahit yung friends mo, hindi ka nasama sa mga lakad nila kasi busy ka with regards sa work. So, yun nga yung partner mo, baka hindi na yan matuwa sa inyong relasyon. To be honest, baka maghanap sa iba ng kailangan niyang pagmamahal kasi hindi na siya masaya sa connection. So far naman with regards sa work mo, kaya ka umaasenso dyan kasi fated naman sa'yo yung work. Yun nga lang, kailangan mo matuto mag-balance na magbigay sa mahihirap, maglaan ng panahon para sa lover mo, para sa Panginoon din. At yun nga, gampanan yung mission mo na tumulong, diba? So far, maganda on alignment si job. Yung problem lang natin dito is budgeting ng iyong time. So, sana pagtuunan mo ng pansin yung mga nabanggit ko. Ibahin mo yung sa time mo, maglaan ka na ng oras para sa mga bagay-bagay, okay? At saka ganun din sa pera, magdaan ka ng money para sa mga nabanggit ko, sa Panginoon, sa charity, sa mga tao, sa iyong kapaligiran, okay? Show them that you care. Wag lang caring pag may sakit. Okay? And that's it. Dapat, caring every day. Okay? So anyway, that's it, guys. And God bless all of you.